Bago ko simulan ang pagbabahagi ng aking kwento tungkol sa aking lolong albularyo, nais ko po munang batiin ang lahat ng mga tagapakinig sa inyong channel at isang magandang araw din po sa inyo, kalakbay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nathan at dito ako nakatira sa parte ng Negros. Siya nga pala, nakatira ako sa bahay ng aking lolo Osteng at lola Corazon. Gawa ng bata pa lamang ako ay namatay na ang aking ama, habang si nanay naman ay pumunta ng Maynila para magtrabaho. Ngunit sa kasawiang palad ay nag-asawa lamang ito sa Maynila at hindi na ako binalikan pa. Ni hindi nga ito nagparamdam simula noong mag-asawa. Bali anak ng lolo Osting ko ang aking ama at ito talaga ang tubong Negros, habang ang aking ina naman ay tubong Leyte. Kaya nung namatay ang aking ama, kalakbay, iniwan na ako ni nanay sa poder ng mga magulang ni tatay. At simula noong nag-asawang muli ito ay wala na akong balita pa. Kaya naman palagi kong nakikita kung paano manggamot si lolo. Dahil kung minsan ay isinasama niya ako sa mga sityo o baryong pinupuntahan niya para manggamot. Araw ng linggo nun, kalakbay, walang ginagawang trabaho si Lolo Osteng ng mga araw na iyon. Kaya naman tulad ng dati ay kinuwentuhan niya ako tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa kanyang buhay. At itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay isa ito sa pinakamatinding karanasang hinding-hindi niya makakalimutan. Dekada 70 nang maranasan niya ang pangyayaring ito at ayon sa kanya ay isa na siyang tanyag na manggagamot sa kanilang lugar noon. Kaya naman halos ng mga taong may sakit ay sa kanya na lumalapit. Liblib na baryo pa ang kanilang tirahan noon dito sa Negros. Kung kaya't mahigit isang oras ang babaybayin kapag magtutungo pa ang mga ito sa ospital. Pahirap na rin ang pagsakay dahil mag-aabang ka pa ng napakatagal sa gilid ng kalsada kung may dadaan bang sasakyang patungo sa bayan. Bibihira lang kasing may sasakyang nagagawi sa kanilang baryo. Isa pa'y hikahos rin ang mga taong naninirahan noon sa kanilang baryo. Gawa ng tanging pagbubukid lamang ang kanilang hanap buhay noon. Hindi tulad ngayon, kalakbay, na napakarami na ng mga naninirahan at halos tabi-tabi na rin ang mga magkakapitbahay. At may kanya-kanyang mga naglalakihang negosyo ng pinapatayo at marami ng mga sasakyan ang dumaraan sa kalsada. Isang araw, habang nakaupo si Lolo Osteng sa balkonay, ay natanaw niyang nagmamadaling tumakbo ang kapitbahay nilang si Aling Sedora. Bitbit ang apo nitong lalaking putlang-putla na at animoy wala ng buhay. Maisingit ko lang po, kalakbay. Kung naabutan niyo po ang mga sinaunang bahay sa probinsya, yun bang bago ka palang makapasok sa loob ng bahay, ay may madadaanan ka munang isang mahabang upuan at lamesa. At sa tuwing umaga o kaya hapon, ay doon umuupo ang mga matatanda upang magkwentuhan habang nagkakape. Ganoon ko po mailalarawan ang tirahan noon nila Lolo Osteng at Lola Corazon. Ibang-iba na kasi ngayon ang kanilang bahay di tulad noon. Sige po, balik na po tayo sa kasalukuyang kwento. Pagkalapit ng matandang si Sedora, ay kagad nang tumayo si Lolo Osteng para tanungin ang matanda. Teka lang, Aling Sedora, ano ho ang nangyari dyan sa apo nyo? Pagtatakang tanong ni Lolo Osteng sa matanda. Susme, Osteng, pakiusap, tulungan mo ang apo ko. Kagabi pa panay ang pagsusukat, hindi ko makain. Masakit rin daw ang kanyang tiyan. Pagmamakaawang wika ng matanda. Kaagad namang nilapitan ni Lolo Osteng si Aling Sedora at kinuha rito ang batang paslit. Pagkatapos ay dali-dali niyang inilapag sa mahabang upuan. Pagkahawak pa lamang ni Lolo sa bata, mga kalakbay, ay may naramdaman na siyang kakaibang presensya na nanggagaling sa hindi pangkaraniwang nilalang. Aswang ang dumali rito sa apo mo, Aling Sedora. Nilaso ng aswang ang apo mo. Panimulang wika ni Lolo Osteng sa matanda. Aswang? Ang ibig mong sabihin may aswang nang naninirahan dito sa baryo natin? Bulalas na tanong ni Aling Sedora. Sinabi naman ni Lolo Osteng na maaaring oo, na may nakatirang aswang sa baryo nila o kaya na may nagawi lamang iyon at mukhang nakuha ng apo niya
ang atensyon ng aswang. Kung kaya't ito ang pinunteryang biktimahin, sa kadahilan ng napakataas ng lagnat ng bata na halos magkumbulsyon na ito at matigas ang tiyan, na sa pakiwari ni Lolo ay may ibinigay na pagkain ng aswang rito. Nang sa ganon ay mabiktima talaga ng aswang ang paslit. Teka, saan ba nagpupunta itong apo mo at mukhang may ibinigay na pagkain sa kanya ang aswang na yon? Tanong ni Lolo sa matanda. Hindi naman makapaniwala si Aling Sidora sa sinabi ni Lolo at nagwika pa itong hindi naman raw naglalalabas ng bahay ang kanyang apo. Gawa ng iniwan lamang ito ng kanyang anak sa kanilang bahay ng 1 linggo. Dahil may pinupuntahan sa malayong lugar ang mag-asawa at hindi pwedeng dalhin ang bata. Matapos marinig ni Lolo Steng ang sinabi ng matanda, ay kagad na siyang kumuha ng mga halamang gamot at agaran dinikdik iyon ng pinong-pino. Nang sa ganon ay kumatas iyon at pagkatapos ay inusalan niya ng orasyon at agad na pinainom sa paslit. Ilang segundo lang ang lumipas mga kalakbay ay muling nagsuka ang paslit. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may mga malalapot na laway at may mga nakahalong kulay berde at napakabahong amoy na ang lumalabas sa bibig nito. Halos umaalingasaw iyon sa buong paligid na maging si Aling Sidora ay hindi na rin napigilan na magsuka. Mabuti na lamang at nagtaas ng poder sa katawan si Lolo Osteng. Kung kaya't hindi siya natulad kay Aling Sidora na walang humpay sa pagsusuka, gawa ng tigal pong ginawa ng aswang na mambabarang. Kaagad nang nag-usal ng orasyon si Lolo at iniihip sa magkabilang palad. Pagkatapos ay itinapik sa balikat ni Aling Sidora. Matapos gawin iyon ni Lolo Osteng, ay natigil na sa pagsusuka ang matanda. Muli namang binalingan ni Lolo ang paslit at muling ginamot. Sa paglipas ng mga oras, ay nailabas na ni Lolo ang mga pagkaing may nakahalong lason na ibinigay ng aswang sa paslit. At noong makapagsalita't lumakas-lakas na ang paslit, nagkwento ito tungkol sa matandang babae na nagbigay umano ng kakaning minatamis. Tinanong pa ni Lolo kung nakilala ba niya o kaya namukhaan ng paslit ang sinasabi nitong matanda. Sunod-sunod namang umiling ang bata at sinabing hindi. Sinabi naman ni Lolo Osteng kay Aling Sidora na maaari na nitong iuwi ang kanyang apo at siya na umano ang bahala sa aswang, sapagkat titiyakin niyang ito mismo ang pupunta sa bahay at doon niya tatapusin. Nang sa ganon ay wala nang iba pang mabiktima ito. Sobrang pasasalamat naman ni Aling Sidora dahil kung hindi kay Lolo ay baka tuluyang nalaso na ng aswang ang apo niya. Noong magbabayad na sana si Aling Sidora kay Lolo Osteng ay hindi iyon tinanggap ni Lolo. Bagkus ay pinayuhan na lamang ni Lolo Osteng ang matanda na hanggat maaari ay huwag na munang palabasin ng bahay ang paslit at huwag ring hahayaang mag-isa sa kadahilan ng mabango sa mga aswang ang mga bata at sanggol. Kaya sana'y huwag hayaang mag-isa ang bata nang sa gayon ay hindi makalapit rito ang aswang. Nang umalis na ang maglola ay panandaliang nagpahinga muna si Lolo Osteng sa silid tulugan nito. Napagod kasi siya sa panggagamot na ginawa sa paslit. Noong sumapit na ang hapon, habang nagluluto ng hapunan ng aking lola, ay nakatambay lang si Lolo Osteng sa balkonahe at nagkakape. Maya-maya pa ay may napansin siyang isang matandang babae, ang matalim na nakatitig sa gawin ng bahay niya. Kaya tinitigan niya iyong mabuti sapagkat nakikita niya at nararamdaman niyang may inuusal na orasyon nito at ipinapatigal po patungo sa gawin niya. Aba, mukhang hindi ka normal na nilalang ah. Bulong ni Lolo sa sarili. Nang makumpirma niyang tama nga ang kanyang kutob, ay napamura siya at kaagad nang pumasok sa loob ng bahay. Huli kang lintik ka. Sinasabi ko na nga bang hindi ka magpipigil eh. Punyemas na aswang ka. Ikaw rin ang nagkusang pumunta rito sa bahay ko. Sambit ni Lolo Osteng sa sarili. Ano ba ang binubulong-bulong mo riyan, Osteng? At parang may kaaway ka riyan sa labas ng bahay ha? Pagtataray na tanong ni Lola Corazon, nakasalukuyang naglalakad papunta sa kusina at may bitbit na sandok. Hindi naman ito tinugon ni Lolo. Bagkus ay nag-usal na nga ng buhay na kataga si Lolo Osteng
na pamproteksyon bago niya iniihip sa labas ng pintuan upang malapatan ito ng proteksyon. Nang sa ganoon ay kung may anumang palipad hangin ang ginawa ng matandang iyon ay hindi makakapasok sa loob ng kanilang bahay. "Hoy, lalaki ka! Ano bang nangyayari sa iyo at panay ang pag-oorasyon mo riyan?" Muling tanong ni Lola Corazon. Wala naman. Inihahanda ko lang itong mga kagamitan ko at mukhang may paggagamitan ako nito mamayang gabi. Sige na, ipagpatuloy mo na ang pagluluto mo at para maaga tayong makapaghapunan. Tugon ni Lolo Osteng habang inaayos sa mga medalyon at isinuot iyon. Nagtaka man ang aking lola ay hindi na lamang niya iyon pinansin pa, sapagkat sa tinagal-tagal na nila mag-asawa ni Lolo Osteng ay kabisado niya na ang mga ginagawa nito. Malamang sa malamang ay may nakabangga na naman itong aswang. Panigurado yan. Saad ni Lola sa kanyang isipan. Kinagabihan nga ay maaga silang naghapunan kasama si Tia Ami. Habang kumakain sila, ay naririnig na ni Lolo Osteng ang nakakapangilabot na huni ng aswang at tiktik na nagpapaikot-ikot lamang sa kanilang bubungan. Kaya na may minadali na niyang ubusin kainin ng mga pagkain nasa plato niya. Sinasabi ko na nga ba, naku, ikaw talagang lalaki ka. Palagi ka na lamang may nakakabanggang aswang. Ba't ba kasi ayaw mo pang tigilan iyang panggagamot mo eh? Di sana'y tahimik tayong namumuhay ngayon tulad ng iba riyan. Pagtatalak na sabi ni Lola Corazon habang binibilis ang tapusin ang pagkain. Ang ginagawa kasi ni Lolo mga kalakbay sa aswang, kung bakit gigil na gigil ito at talagang pinupuntahan pa siya sa bahay, yun ay sa kadahilanan na tinigal po niya ito sa pamamagitan ng markang iniwan nito sa balat ng bata. Binigyan niya ng matinding pananakit ng tiyan ng aswang at hindi iyon maaalis kahit anong panggagamot pa ang gagawin ng aswang. Hanggat hindi si Lolo Osteng ang magtanggal sa tigalpong ginawa niya, ay hindi gagaling yung aswang. Ganoong kalakas ang orasyong ibinigay niya dun sa aswang. Noong naghahanda si Lolo ng mga pangontra sa aswang at nag-oorasyon, ay bigla na lamang napatili si Lola Corazon dahil sa pagkagulat nang biglang may lumagabog sa likuran ng kanilang bahay. May nararamdaman ding umano itong mga naglalakad sa taas ng bubungan at walang tigil sa paghuni ang wakwak. "Lintik ka talaga, Osteng. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo? Mamamatay talaga ako ng maaga nito dahil sa nervyos." Galit na wika ni Lola Corazon. Na imbis matakot ito ay galit pa ang nararamdaman. Kaagad naman na napatakbo si Lolo Osteng dito at tinanong kung ayos lang ba ito. Tumango naman si Lola habang sapo-sapo ang dibdib dahil sa gulat at kabang nararamdaman. Samantalang si Tia Ami naman ay takot nang nakaupo lamang sa tabi ng lamesa at hindi makakilos. "Sige na, Corazon. Pumasok na kayo sa kwarto natin at ako na ang bahala rito. Ipasok mo na sa kwarto ang anak natin at baka mapano pa't kita mo't namumutla na." Utos ni Lolo Osteng kay Lola. Binatukan naman siya ni Lola at sinabihan ng gagagawan niya ang lahat kapag nagkasakit sa puso si Tia Ami dahil sa takot na nararamdaman. Siya nga pala, kalakbay. Nang mga panahong ito ay nasa ibang lugar ang aking ama at nagtatrabaho. Kung kaya 3 lamang sila noon ni Lolo sa bahay. "Dali na, mamaya na tayo mag-usap at dalhin mo na si Ami sa kwarto." Muling utos ni Lolo. Tapos ay nagbadali itong tinungo ang kusina at sinilip sa siwang na kawayan ang kaninang lumagabog. Ilang sandali pa ay may nakitang kulay itim na malaking baboy sa likuran ng bahay si Lolo Osteng. Nagmamadali na siyang tumakbo palabas ng bahay. Nang makita niyang hindi lamang pangkaraniwang baboy iyong nasilayan niya sa likuran ng kanilang bahay. Sa kadahilan ng noong titigan niya umano iyon at matitigang maigi, ay unti-unti iyong nag-aanyong tao. Nanlilimahid ng langis at nakamuestro na parabang asong nakadapa habang gumagapang. Pulang-pula ang mga matang natatabunan ng magugulong buhok, ang napakapangit na wangis nitong mukha. Kung kaya't hindi iyon masyadong naaninagan ni Lolo Osteng habang mabilis na gumagapang sa damuhan. Nang makalabas na si Lolo Osteng, ay siyang paghuni at pagpagaspas naman ng mga pakpak na nagmumula sa itaas.
at walang ano-ano'y humampas iyon sa kanyang ulo. Kung kaya't nakaramdam siya ng panandali ang pagkahilo at pagkawala ng pandinig. Ilang segundo siyang nawala sa sarili at tila balutang nalutang siya at hindi na alam ang pinaggagawa. Ilang ulit pa siyang hinahampas ng pakpak ng aswang hanggang sa di kalaunan ay nakabawi na siya ng lakas at nakapag-usal na ng orasyong pangbakod sa katawan. Noong bumalik na sa sariling ulirat si Lolo Osteng, ay agaran niyang hinampas ang aswang. Sa pamamagitan ng hawak-hawak niyang habak na kulay pula na minana niya pa sa kanyang ama. Kasabay noon ay inihampas niya sa ere ang buntot ng pagi. Nang sa ganon ay mangilabot at matakot ang aswang sa bawat pagtunog ng buntot ng pagi sa hangin. Kaya naman di kalaunan ay tumilapon ang aswang. Sunod niya namang ginawa ay nilapitan niya ang aswang na tumilapon sa talahiban at walang habas na pinaghahampas niya ng buntot ng pagi. Subalit sadyang napakalakas ng aswang. Kung kaya'y walang sabi-sabing sinugaban siya nito at nagpambuno sila at nagpagulong-gulong sa lupa. Napasigaw naman si Lolo Osteng nang maramdaman niya ang mabilisang pagbaon ng mga matatalas na kuko ng aswang sa kanyang braso. Salot ka talagang aswang ka. Talagang napakalakas mong animal ka. Galit na wika ni Lolo at agaran niya ng hinugot sa bewang ang huling alas niya. Yun ay ang punyal na yari sa tansong inusalan ng mga buhay na kataga. Walang pag-aalinlangang itinarak niya sa tagiliran ng punyal. At dahil sa pagkagulat ng aswang, ay mabilis na itong umalis sa pagkakadagan kay Lolo. Tapos ay agaran ng kumaripas ng takbo papasok sa talahiban. Pero hindi na hinabol pa ni Lolo ang aswang. Dahil batid niyang ilang oras na lang ang itatagal ng aswang. Sa kadahilan ng simula sa kaninununuan pa niya, ay walang nabubuhay na aswang sa oras na maitarak sa katawan ng mga ito ang punyal na alaga pa sa mga usal na orasyon tuwing araw ng Martes at Biyernes. Pumasok na lamang si Lolo sa loob ng bahay at pagkapasok niya nga ay naroroon na si Lola sa sala at nakahanda na ang mga langis na igagamot dito sa kanya. Kahit na may pagkamaldita, ay mababakas sa mukha ng aking lola ang pag-aalala nito sa nangyari kay Lolo. Sapagkat maluha-luha ito habang ginagamot si Lolo. Ngunit panay pa rin ang pagdadakdak niya. At kung minsan pa nga'y dinidiin ng punasan ni Lola Corazon ang sugat ni Lolo Osteng. Aray naman Corazon, dahan-dahan naman sa panggagamot mo. Reklamong wika ni Lolo. Talaga ba masakit? Kung ibuhos ko kaya itong mainit na tubig sa'yo, nang sa ganun ay tumigil ka na riyan sa panggagamot mo. Palagi na lamang nalalagay sa alanganin iyong buhay mo. Galit na wika ng aking lola at pinandilatan pa ng mukha si Lolo. Natatawa na lamang si Lolo dahil noon pa man ay batid niyang ayaw talaga ni Lola na manggamot siya. Subalit palagi niya namang ipinapaliwanag rito na ipinagkaloob sa kanya ang kakayahang manggamot para makatulong sa mga mahihirap. Kaya bakit niya ipagkakait iyon? Isa pa'y malakas pa sa kalabaw ang kanyang pangangatawan at kaya niya pa makipagsagupa sa mga aswang. Kahit isang batalyon pa umano. Puwisit ka talagang lalaki ka. Bahala ka nga sa buhay mo. Inis na wika ni Lola sa kanya. Pero alam naman ni Lola na kahit anong pigil nito kay Lolo ay wala itong magagawa pagdating sa kagustuhan nitong makapanggamot. Simula noon mga kalakbay ay wala nang napapabalitang may mga nagkakasakit pa sa kanilang baryo. At wala na rin nababalitaan si Lolo na may aswang na nagawi sa kanilang baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat.